Pisces, welcome back to Katao's Intuition Tarot Reading. Kamusta na po kayo? Kung ngayon ka lang po napasyal sa aking channel ay huwag po kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell kung gusto mo po na updated ka tuwing may bago po ako upload na video para po sa mga Pisces. Maraming salamat po sa inyong suporta. General reading po ito kaya hindi po ito resonate sa lahat ng Pisces. Magsilbing gabay lamang po ang mga positive messages or kung ano man pong messages ang mapapakinggan po ninyo sa magiging basa po natin sa ngayon. Okay. So, Pisces. Pisces. Pisces, nakikita ko po dito sa unang tarot cards po ninyo. Ito pong dalawang tarot cards na to ay nagpapakita po yan ng inyong energy sa kasalukuyan na para po kayong naghihiling pagkatapos po ng mga challenging periods na na-experience po ninyo. So, yan po, naghihiling na po kayo, nagre-recharge po. Yan. So, pwedeng, ang iba po sa inyo ay nanggaling po kayo sa isang matinding labanan. Labanan po sa iba't ibang hamon ng buhay. Ayun. So, nagre-recharge po kayo, naghihiling. At, ibig sabihin po nito ay, sa pag-healing po ninyo, kailangan po ninyong i-let go yung mga negativity o kung ano man yung mga naranasan po ninyo na nagbigay po sa inyo na hindi magandang mga experiences, lalong-lalo na pagdating po sa inyong mga emotional. Yan po. So, i-let go po ninyo yan. Or pwedeng ito po ay nagpapakita po ng energy talaga ng iba po sa inyo na nagle-let go na po kayo ng mga bad energies, mga hindi magandang karanasan itong mga nakaraang buwan sa inyong buhay. At naghi-healing na po kayo. So, para makapag-heal po kayo ng maayos, ay kailan po ito, i-release po ninyo lahat ng negativity na nandyan po sa inyong mga puso. At i-embrace po ninyo yung isang bagong simula para sa mga magkakaroon ng bagong simula. At nagpapakita rin po ito na meron po kayong mga natutunan sa inyong mga dating habits po ninyo na nagbigay po siguro sa inyo ng health issues. Ayun po. So, pwedeng lesson din po ito. So, kung ano man po yung mga nag-cause po sa inyo ng ganun, nagbigay po sa inyo ng sakit, sa inyong physical, sa emotional, sa spiritual man yan, sa mental man yan, ay kailangan nyo na pong i-release. Let go of the past. Yung mga tapos na po, i-let go na po. Mag-healing na po kayo, mag-meditate, mag-recharge. Ito pong King of Pentacles ay nagpapakita rin po ito ng isa sa mga naging lesson po ninyo sa inyong buhay. Siguro po ay yung hindi nyo ginamit yung inyong confidence sa tamang pamamaraan. Pwedeng ang iba po siguro sa inyo ay na-overconfident naman na medyo nauwi po sa mga medyo arrogante na po yung kalalabasan. Pwedeng ganun. Or naging ma-pride na yung isang Pisces. Or ang kanyang naging action ay parang prideful. Yan po ang ibig ko sabihin. So, dahil po, syempre parang overconfident ka na po at nagkaroon ka na po ng lesson sa ganitong naging ugali po ng iba po sa inyo. So, normal lang po sa atin na kailangan po talaga natin maging malakas ang loob. Kaso, minsan po hindi natin napapansin na naging over prideful na po ang dating ng ating mga aksyon. Ayan po. So,
Kung ano man po yung mga naging lesson po na natutunan ninyo ay i-release nyo na po yan. Kalimutan nyo na yung mga nakaraan at baguhin nyo na yung susunod po ninyong gagawin po ninyong mga action at pamamaraan para po sa inyong mga goals, para po sa inyong mga ibang adhikain niyo sa buhay. Ayan po. Kaya nag-encourage din po itong tarot card na to na maging prideful po tayo kung meron na po tayong magandang accomplishment sa ating buhay. Example po, nag-i-enjoy na lang po tayo ng bunga ng ating mga labor. Ganun po. Syempre po, mas maganda yung ang ating mga resources po or ang resources po ng iba po sa inyo ay magkakaroon or magbibigay ng magandang influence or magandang positive impact po sa buhay ng mga taong nasa paligid mo. Mas maganda po yung ganon. Yan, no, sorry po, binabasa ko lang po itong meaning ng tarot cards para po sa inyo. Siyempre, hindi naman po lahat ng Pisces ay resonate po dito sa inyo. Kaya nga lumabas po dito sa tarot cards. So, lahat naman po ng mga nangyayari po sa atin na hindi magandang energy or nagbigay sa atin ng hindi magandang energy o hindi magandang impact sa ating kalusugan, sa ating mga sarili, sa ating mga mental health, ay dahil din po minsan sa ating mga ginawang action. Kaya, I'm sure po, itong mga past experiences po ninyo ay meron pong magandang lesson na gusto pong iparating po sa inyo. Ayan po. Okay, so yan. Next. Okay, so feeling ko, ang iba po sa inyo ay meron po kayo mga manifestations talaga na gusto po ninyo na ma-recognize rin po kayo sa bunga ng inyong mga pagsusumikap sa buhay. Yun po ang manifestations na nakikita ko po dito. Manifestations ng Pisces na isang araw po ay marirecognize din po ang iyong good deeds. Pero ito po ay nagpapakita po ito ng kabiguan. Na-disappoint po kayo sa inyong mga manifestations na iyan. So, maghiling po muna kayo ng maayos. At feeling ko ay hindi pa po tapos ang inyong laban dahil feeling ko ang iba po sa inyo ay marami pa po talaga kayong mga goals. Magagandang goals po na gusto po ninyong ipurso. Gusto po ninyong marating. Gusto po ninyo na magkaroon ng katuparan. Pero ito po ay nagpapakita po ito na parang wala pa pong kasiguraduhan. Siyempre, yung mga manifestations po ninyo. Siguro, ito nag-advise pa ito para sa ibang Pisces na naka-resonate po sa sitwasyon na to na kailangan lang po siguro ninyong dagdagan po ang inyong mga kaalaman. Example po, meron po kayong mga goals or business goals sa inyong career goals or kung anumang personal goals po yan. Kailangan po ninyong pag-aralan muna ng mabuti yung mga bagay-bagay at saka po ninyo unti-unti na abutin. At balang araw po ay magkakaroon din po kayo ng magandang recognition sa mga tao sa paligid ninyo. Magkaroon din po kayo ng success sa inyong mga magandang adhikain sa buhay. At ito po ay nagpapakita po ito na ipaglaban po ninyo or iporso po ninyo yung feeling po ninyo ay tama. At nagpapakita rin po ito ng mga hindrances na nakaharang po sa inyong
journey sa pag-abot po ng inyong mga goals. So, feeling ko po, ang goals po talaga ng iba sa inyo ay ang magkaroon po kayo ng financial abundance. Pwedeng sa business po ito. Magkaroon po kayo ng material wealth, stability at security pagdating po sa inyong mga finances. Kaya ito po, nagpapakita po ito na wala pong makakapigil sa inyo sa pag-abot po ng inyong mga pangarap na yan. Sa pag-abot po ng inyong mga manifestations na magkaroon po kayo ng financial stability at security sa inyong mga pangarap na umasenso ang inyong mga business na gusto po ninyong ipamana sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga susunod na henerasyon. So, huwag po kayong sumuko. Kahit medyo mabagal po ang usad, ay tuloy lang po kayo sa pag-abot ng inyong mga goals na yan. Kayang-kaya po ninyong lagpasan anuman po itong mga pagsubok na humaharang sa inyong daan. Papunta po sa pag-abot ninyo ng inyong mga goals sa buhay. At kung ano man po itong mga natutunan ninyo ng mga nakaraan ay siyempre po gamitin po ninyo yan sa bago po ninyong simula. At yan po ang makakatulong po sa inyo na magbibigay po sa inyo ng dagdag na kaalaman para po sa pag-abot ng inyong mga pangarap sa buhay. At yan po ang magbibigay din sa inyo ng dagdag na kaalaman, magandang impormasyon na magagamit po ninyo sa pakikipaglaban po sa bagong pagtahak po ninyo ng inyong mga pangarap sa buhay. Kaya kailangan lang po ninyo ng dagdag na kaalaman, mag-research po kayo. Marami pa po kayong dapat pag-aralan para po sa goals ng iba po sa inyo, lalong-lalo na pagdating po sa mga business. At dadating din po ang araw na yung mga goals po ninyo na magkaroon po kayo ng maraming kasaganaan sa buhay ay maaabot din po ninyo yan. Magiging successful din po kayo at katulad po na gusto ninyo na mare-recognize rin po ang inyong magagandang mga adhikain sa inyong buhay ay magiging successful din po kayo. Dadating po ang araw na mapapansin din po kayo at ang inyong magandang magiging achievements. So, sa ngayon po ay nag-a-advise po itong unang tarot cards po natin na maghiling po muna kayo ng mabuti. I-let go at i-release po ninyo kung ano ang hindi naman po nakakatulong na sa inyo, lalong-lalo na pagdating po sa inyong mga emotional health, mental health, physical health, yan po, spiritual health. So, Pisces, nawa po ay mayroon po kayong napulot na magandang gabay at inspirasyon dito po sa basa po natin ngayon para sa buwan ng October. At kung nagustuhan nyo po itong ating basa ay huwag nyo po kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye.